Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng DPWH ang umano'y joint venture o pagsososyo sa negosyo ng pamilya ni Senador Bongo at ng mga Diskaya. Ang ugnayang ito umano ang dahilan kaya pinoprotektahan ng mag-asawang Diskaya si Go ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Sabi pa ng Ombudsman, posibleng pinoprotektahan din ng mga Diskaya ang mag-inang Senador Mark at Cynthia Villar. Sinisilip naman ng opisina ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang kontratistang Pacifico Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikadong maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Selective lang. Meron siyang selective recall ng mga bagay-bagay. Kaya raw pili lang ang impormasyong inilalabas sa mga Diskaya. Ang sabi ni Remulla, meron daw kasi silang pinoprotektahan. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulla ang mga joint venture na pinasok ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kanilang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Ang mga joint venture nangyari mula 2017, panahong Special Assistant pa si Go ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ito sa mga tinanong sa mga Diskaya sa State Witness Evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang gano'n. Hindi ako naniniwala hindi siya gano'n Hustler yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ng DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Pero bukod kay Go, tingin pa ni Remulla, may iba pang pinoprotektahan ng mga Diskaya. Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. It's a possibility lang. Patatanda ang naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kasi na secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really rake it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Diskayas? Hindi lang, kasi wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark and knowing that these Diskayas became very big during that time. They sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila Kapatid niya si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million.
sitting congressman ngayon. Active Oh, congressman. At hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Bukod kay Diskaya, tingin ni Remulla, meron din pinoprotektahan si dating Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotektahan. Kasi USEC na siya na yung operator ng panahon ni Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Pinabulaanan naman ni Remulla ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Maaabot sila, kahit anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there eh. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar at mga Revilla kaugnay sa alegasyon ni Ombudsman Remulla. Si Senador Bongo naman, sinabing iniuugnay siya sa mga diskaya para mailihis ang takbo ng investigasyon sa anyay totoong may sala. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang humarap kung ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si Ian Cruz. Sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Yan ang sagot ni Senador Bongo sa aligasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinoproteksyonan siya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, kaya piling impormasyon lamang ang inilalabas ng mga ito. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo. Paniwala ni Go, iniugnay ang kanyang pangalan sa mga diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Sa halip daw na ilihis, tukuyin na ang utak ng anomalya na alam naman daw ng ICI, DPWH at ng Ombudsman kung sino. Hindi naman pinangalanan ni Go kung sino ang anyay mastermind. Sa ICI, alam niyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Sabi ni Go, nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre, siya mismo ang nag-ungkat ng issue ng joint venture ng mga diskaya at ng CLTG Builders na kumpanya ng kanyang ama. Iginiit rin niya noon, hindi niya raw kilala ang mga diskaya. Tinanong ko sila, ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa umano tumigil sa pangontrata at tinapos na lang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po.
because I observe delikadesa. Handa naman daw si Go sakaling ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na susubukan silang idawit na mag-ama sa mga manumalyang flood control projects. Reaksyon niya yan nang tanungin tungkol sa investigasyon ng DPWH sa construction company ng pamilya ni Senador Bongo na malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ian Cruz. Hinala ni Vice President Sara Duterte, tatangkaing iugnay sa kanya at sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Ma'am, do you think ma'am aabot kay PRRD yung sa ICI? Aabot siyempre yan kay PRRD. Aabot yan kay PRRD, ma'am. Talaga ipipilit nila ma'am na paabutin kay PRRD sa ICI? Kay PRRD tsaka sa akin. Sa isang forum, tinanong ang bise tungkol sa pahayag ng DPWH na iniimbestigahan kung may ugnayan ng mag-asawang kontratistang Diskaya sa CLTG Builders. Ang CLTG Builders ay construction firm ng ama ni Senador Bongo, malapit na kaalyado ng mga Duterte. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Nanindigan si VP Sara, wala siyang kinalaman sa issue dahil wala naman daw siyang flood control projects. Wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Tinanong din ng bise sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siyang hindi masasangkot ang Malacanang sa mga aligasyon ng korupsyon dahil wala itong basihan. Reaksyon dyan ni Duterte. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bilang tugon sa mga paratang ni Vice President Sara Duterte, iginit ng Malacanang na hindi gagawa ng ebidensya ang Administrasyong Marcos para lang maipakulong ang mga kritiko. Sinagot din ng palasyo ang iba pang binitawang pahayag ng bise. At nakatutok si Ivan Mayrina. Una ni Vice President Sara Duterte sa pagkakumpiyansa ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa palasyo ang aligasyong katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Tila luto na kasi umano ang investigasyon. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sadyang magiging kumpiyansa ang isang tao kung ang ginagawa ay para sa bayan at hindi pansariling interes. Sa pahayag naman ng bise na huwag pagdiskitahan ng mga Duterte at imbestigahan din ang iba pang administrasyon, sabi ng Malacanang, hindi ito may iwasan, lalo't mismo ang dating Pangulo ang umamin na siya'y korap at nakinabang sa kaban ng bayan. Pero pagsiguro ni Castro, hindi gagawa ng ebidensya ang Administrasyong Marcos para maipakulong ang kritiko nila. Itinanggi rin ng palasyo ang aligasyon ng bise na gustong manatili sa pwesto ng Pangulo sa pamamagitan ng charter change na 2023 pa nila sinabi ng Pangulo na hindi prioridad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.
Ipinagpaliban ng DPWH ang rehabilitation sa isang tulay sa Laur, Nueva Ecija na luma at hindi na ligtas daanan dahil sa mga lamat sa pundasyon. Pinigilan kasi ito ng mga residente kung bakit tinutukan ni Mark Salazar. Nang isara ang Sagana Bridge sa Barangay Sagana, Laur, Nueva Ecija para sa rehabilitasyon nitong September 23, hinarang ng mga residente ang backhoe na titibag sana sa tulay. Pag ito po inalis, ala na pong dadaanan ng mga estudyante, mga tracking. Hindi maitatangging peligroso na ang Sagana Bridge. Malalaki at marami na masyado ang lamat sa mga pundasyon nito. Kaya simula pa noong 2022, hindi na nagpapadaan ng malalaking sasakyan. Ayon sa Nueva Ecija 2nd District Engineering Office, 1970 pa itinayo ang tulay at hindi nakadisenyo para sa naglalakihan na ngayong mga trailer truck. Yung problemang yan sa Laur, na mga bridges na dapat matagal nang inayos, pero hindi inayos, hindi lang Laur yan. Nakita natin yan. Yan ang isa sa mga dahilan. Bakit ang pigatan? Dapat ang bridge inaayos, rene-repair, rene-retrofit every 3 to 5 years. Every 3 to 5 years. Kailangan yan chine-check, rene-retrofit yan. No, yan din yung problemang nangyari sa San Juanico. May 65 million pesos sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act para sa repair ng Sagana Bridge. At hindi naman ito kasama sa mga dapat ipahintong proyekto ng DPWH. Pero sinuspindi na rin muna ng DPWH ang repair at itutuloy na lang sa November. Pagbibigyan na ang hiling ng mga residente na maayos muna ang detour o yung alternatibong daan bago isara ang tulay. Mag-uulan. Pag lumalim yung sapat, nasira yung motor, tibag na yung tulay, saan dadaan yung mga tao? Hindi kawawa naman yung mga estudyante, papasok kayo alam na daanan. Maayos na detour. So titignan natin yung detour. So pinapa-report ko na yung district engineer tsaka yung RD na bigyan ako ng plano. Pero iniutos pa rin tingnan kung ligtas pa bang daanan ng light vehicle ang tulay habang hindi pa ito inaayos. Kung safety ang issue, then wala tayong choice. Kailangan tayong magsara. Pero kung pwede namang daanin sa traffic management, kamukha nung ginawa natin sa ibang mga bridges sa Cagayan, at inutos kong gawin sa ibang mga bridges all over the country na siguraduhin na isa-isa lang ang truck na dadaan, wag sabay-sabay, kamukha nung nangyari sa Pigatan. Gagawin natin yon. Pero kay safety first tayo lagi. Kapag tuluyan ng isinara ang tulay para i-repair, 4 na buwan ding apektado ang mga motoristang papunta ng Gabaldon at Tinggalan sa Aurora galing Nueva Ecija dahil malayo ang ikot na gagawin nila. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Puno ng pangamba ang isang pamilya sa Quezon City matapos silaban ng hindi pa nakikilalang salarin ang kanilang nakaparadang SUV. Nahuli kamyan at tinutukan ni Oscar Oida. Tanging CCTV ang saksi pasado 1:30 na madaling araw kahapon nang may humintong motor sa tabi ng isang nakaparadang SUV sa Barangay Maharlika, Quezon City. Bumaba ang rider na may nilagay na tela at isinaboy na likido sa hood ng SUV. Saka ito sinindihan. Agad na nagliyab ang hood ng sasakyan. Kasunod nito, nagmamadaling sumibat ang salarin. Naglalagablab na ang sasakyan nang magising ang pamilyang nagmamay-ari ng SUV. Nagpapanik na po yung mga tao sa bahay. Nakita ko na lang po sa bintana kasi yung kwarto ko po nakaharap po sa kotse. Nakita ko na lang po ang laki na po ng sunog. Nakaresponde naman daw agad ang mga bumbero pero natupok ng gusto ang unahang bahagi ng sasakyan. Ayon sa pamilya, clueless daw sila sa kung sino ang maaring gumawa nito sa kanila. Wala naman po kaming kaaway. Wala po kaming maisip na kung sino pwedeng gumawa kasi tahimik naman po kami. And wala naman po kaming nakakaaway sa daan na pwedeng posible. Wala naman po. Kaya di raw nila maiwasang mangamba. Sobrang natatakot po at natrauma na po kami ng pamilya ko. Baka po kasing pwede po kaming balikan, baka ulitin po, baka mamaya yung bahay naman po yung sunugin. So sobrang
natatakot po kami ng pamilya ko. We don't feel safe po ngayon. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng QCPD. We are conducting in-depth investigation. Nagsasagawa na rin yung ating mga tracker team sa pag-review ng mga CCTV footage sa lugar, backtracking and forward tracking para po matukoy ang suspect at the same time yung kanyang sinakyang motorsiklo. Handa rin daw nilang bigyan ng security ang mga biktima kung kinakailangan. Tayo naman po ay nakahandang magbigay ng assistance dito sa ating kababayan na kumbaga yung fear ay nandoon. So meron din po tayong desk na mag-assist sa kanila at kung kinakailangan na patuloy natin itong palagyan ng yung ating patrolling area na para po maging safe din yung ating mga kababayan in order for them to feel safe. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Minadali ang pagbubukas ng malamang mag-iinspeksyon. Yan ang tingin ng Health Department ng silipin ng Super Health Center sa Antipolo City. Kailan lang din ito nagbukas kahit mahigit 1 taon nang tapos? Tinutukan ni Maki Pulido. Operational ang dinatnang Super Health Center ni Health Secretary Ted Herbosa sa Antipolo, Rizal kahit inilista ito ng Department of Health na isa sa 277 Super Health Centers na hindi umano kumpleto at hindi mapakinabangan. Ayon sa kagawaran, minadali itong buksan ng malamang darating si Herbosa. Parang nalaman yata nilang bibisita ako. Unfair ang alegasyon ayon sa Antipolo City Hall dahil 1 linggo na umano silang naglilipat ng gamit para sa pagbubukas ngayong araw. Inusisa pa rin niya ng Health Department lalo't July 2024 pa tapos ang construction ng Super Health Center. Bakit ngayon lang natin nagamit itong... Meron po tayong ipinoprogram pa ng mga other na gamit. Then, syempre po, yung manpower. Sabi ng City Hall, oo nga't sagot ng Department of Health ang budget sa equipment at pagpapatayo ng gusali. Pero City Hall naman ang taya sa sweldo at paghanap ng medical staff na hindi ganun kabilis gawin. Hanggang ngayon nga, naghahanap pa sila ng radiologist at radiologic technologist para partial operation muna ang center. Hindi naman po tatakbo ang isang health facility kung wala po itong manpower at iba pong mga gamit. So yun po yung kinailangan pa hong gawin ng aming pong lokal na pamahalaan at hindi naman po ganun kadali. So kailangan nga po natin itong iprograma pa. Kumpara sa ininspeksyong Super Health Center ng Marikina kahapon na pundasyon lang ang nakatayo, kumpleto at may gamit ang nasa Antipolo. Sabi ni Herbosa, patunay itong sapat na ang hindi hihigit sa 20 million pesos na budget, hindi tulad ng hiningi ng Marikina City Hall na 180 million pesos na pantapos sa kanilang center. Hinihintay pa namin ang bagong pahayag ng Marikina LGU. It's not my fault. They promised to fund it. Now they submit me a letter na sila na raw magpapund. Mga taga-barangay pa rin ang seserbisyohan ng mga Super Health Center. Pero kung ordinaryong health center, konsultasyon lang sa doktor ang pwede. Sa Super Health Center, depende sa laki, pwede na ang dialysis, pagpapaanak at may laboratory equipment. Ang target ng DOH, 80% ng mga kaso matugunan na sa Super Health Center sa halip na sa ospital. Today, ang karaniwang sakit, high blood, diabetes, kidney disease, kailangan ng laboratory test. So kaya dinagdag natin yan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tinutugis ang driver ng pick-up na naka-diplomatic plate matapos nitong takasan ang nasaging rider sa Pasay. Nakaangkas pa naman sa motorsiklo ang isang batang papasok sa eskwelahan. Nahuli kamang hit and run sa pagtutok ni Jomer Apresto. Viral sa social media ang video na yan sa bahagi ng EDSA Extension patungong Ross Boulevard sa Pasay City kahapon ng umaga. Makikita na hindi pa rin huminto ang puting pickup matapos nitong masagi ang isang motorcycle rider na may angkas na batang estudyante. Hinabol pa nilang pickup hanggang sa naabutan nila ito malapit sa service road ng Ross Boulevard matapos maipit sa mga jeep ang tumatakas na sasakyan. Ibinalandra na ng rider ang kanyang motor sa harapan ng pickup. Pero makikita sa video na tumakas pa rin ang pickup kung saan nasagi pa nito ang tuhod ng batang angkas. Lumapit ang rider sa driver's side ng pickup para kumprontahin ang nagmamaneho ng sasakyan. Pero nakatakas pa rin ang pickup na lumiko ng Rojas Boulevard patungong Maynila. Ayon sa pulisya, mag-amang magkaangkas at papasok na sana sa paaralan ng batang angkas. Sinubukan pa ng rider na humingi ng tulong sa mga traffic enforcer pero wala pa raw nagbabantay sa mga oras na yon.
tinanong namin kanina kung kumusta naman sila. Sabi nung tatay, nasagi yung bandang left handle ng kanyang motor. Tapos nag-wiggle pero nakontrol naman daw niya. Nakipag-ugnay na raw sila sa Land Transportation Office para matunto na may-ari ng sasakyan na naka-diplomatic plate number pa. Probably parang diplomat number. Pero hindi pa kami certain doon, kaya ibabalidate pa namin yung resulta ng verification namin sa LTO. Nag-conduct na rin kami ng backtracking dito sa area ng Rojas para malaman namin kung saan patungo yung Ford Ranger. Posibleng maharap sa patong-patong na reklamong driver ng pickup, kabilang ng paglabag sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines at reckless driving. Susulat din daw umano ang pulisya sa LTO para masuspindi ang lisensya ng driver ng pickup. Sinubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang LTO pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Oh my God! Ah, Lord! Apektado na ng tumamang malakas na lindol sa Davao Oriental ang mga negosyong nakaasa sa turismo habang patuloy ang aftershocks. Kaunti lamang daw ang pumapasyal sa kanilang lugar. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Kilala bilang surfing spot ang Dahican Beach sa Mati City, Davao Oriental. Dahil dinarayo, hile-hilera rin ang mga resort dito. Pero sa pagtama ng magnitude 7.4 na pagyanig noong October 10, naging matumal ang negosyo. So karon nag-adjust me, gamay ra jud ang gas. Apektado rin ang kita ng surf instructor na si Chito. Pero kahapon may turista dito, isa lang pero hindi kagaya nung ano ba? Walang pangyayari good ma'am. Walang lindol? Walang lindol ma'am, madami yun. Sa ngayon parang wala talaga, walang income ma'am ba? Kaya nanawagan ng tulong ang mga may kabuhayang nakaasa sa turismo. Ning bakwit ma'am, walay mga hinabang diha kay nagpait ang among kahimtang diriya, walay mga kuan, walay mga tao sa beach kay nagduha-duhag sulod sa kalamidad nga linog. Ang hotel na ito nagtamo lang ng minor damage pero 3 araw silang hindi nakapag-operate dahil kailangan suriin muna ang tibay ng gusali bago muling buksan. Naadyo siya lugi ma'am, syempre kay among mga staff and then di naman mi ka-accommodate. Nananatili pa rin ang pangamba lalo pat may mga aftershock. Pinakamalakas ngayong araw ang naitalang magnitude 4.7 pasado alas 7 ng umaga. Habang tumatagal na ganito pa rin ang sitwasyon, lumalaki rin daw ang kanilang lugi. Sa bayan naman ng Manay, nanawagan ang pastor ng Faith Tabernacle Church na matulungan silang makapagpatayo muli ng kanilang simbahan na nasira ng lindol. Bubong na lang kasi ang kita sa receiving area ng simbahan. Halos bumagsak na rin ang harapan at gilid ng simbahan. Nangayo siguro ning tabang sa uban nga mga basig dunay malumong kasing-kasing nga makatabang sa mga pag-rebuild nining atong church kay for 20 years, 22 years ning itukod nga simbahan. First time nga nahitabo ni Sam. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Jandy Esteban, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng reklamo ang mga miyembro umano ng isang gang na basta na lang sumugod sa isang bahay sa Pasig at nanakit sa mga nakatira kabilang ang mga menor de edad. Lumabas sa investigasyon na pakay umano ng grupo ang isang 13 gulang na babae na nobya umano ng 30 anyos na suspect. Nakatutok si June Veneracion. Ang lalaking nakapulang cap ang itinuturing ng Pasig Police na pangunahing suspect sa bayolenteng pagpasok ng mga miyembro ng isang gang sa isang bahay sa Pasig City. Mapababae man o menor de edad, hindi nakaligtas sa mga suntok at sipa base sa kuha ng viral video ng insidente noong nakarang buwan. Kahapon, humarap sa mga pulis ang 3 suspect na miyembro umano ng gang na kung tawagin ay True Brown Style. In a way, nagsisisi din sila kasi nare-realize na rin nila na talagang may kakaharapin din silang kaso dito. Pumunta rin sa police station ang mga biktima na karamihan ay menor de edad. Nagsampa ng reklamo ngayong araw ang isa sa kanila laban sa mga suspect. We are filing cases of grave threat, acts of lasciviousness,
and physical injuries, all in relation to violation of Republic Act 7610, child abuse. Kasi yung mga victims natin dito ay mga minors. Kwento ng mga kapitbahay ng mga biktima, nabulabog ang kanilang lugar dahil sa kaguluhan noong gabi ng September 23. Nagbanta po na kung sino man sumunod sa inyo, papatayin ko. Matabang lalaki po yun. Ang buko niya parang semi-kalbo. Huli ko na ulit nakita, na hila-hila na yung batang babae. Ayoko sumama. Lumalabas sa investigasyon na ang pakay talaga ng grupo ay nagtatago sa banyo na batang 13 anyos. Girlfriend umano siya ng pangunahing suspect na mahigit 30 na ang edad. Siguro na-trigger yan sa pressure, sa stress lang, hindi na nakakaintindihan at dahil accordingly dun sa suspect natin, hinahanap niya itong biktima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga contractor o kaya ay may koneksyon sa contractor. Yan ang aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa ilang appointee umano ni Public Works Secretary Vince Dizon sa DPWH. Nakuha daw niya ang impormasyon sa ilang sources sa Kamara pero inaming wala raw ibinigay na ebidensya para suportahan ang aligasyon. Tugon ni Secretary Dizon, agad niya itong aaksyonan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. I am asking Secretary Vince Dizon to disclose any and all of his and his team's connections with current, past, or potential future contractors of DPWH projects. Ito ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay Public Works Secretary Vince Dizon. May sources daw siyang nagsabing may appointee si Dizon sa DPWH na contractor umano. I was told it's not just one. So I was told that appointees of Secretary Dizon are contractors. May mga nagsabi rin daw sa kanyang may mga inappoint si Dizon na nanghihingi ng request sa mga contractor. I was also told by another source that another one of Secretary Dizon's appointees has been asking requests from contractors already. So maybe Secretary Dizon can also check with all of his appointees who are the contractors, if any, that they have met since their appointment and what they discussed in those meetings. Nang tanungin kung sino ang sources niya, sagot ni Leviste, mga kapwa raw niya kongresista. Pero inamin niyang wala silang binigay na matibay na pruweba. Sa kalagitnaan ng presscon, nakatanggap ng tawag si Leviste. As I said in the presscon, I really don't know who's the contractor in your team, but if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there's real change now in DPWH. Nang tanungin kung sino ang tumawag sa kanya, sagot ni Leviste, you can derive from my conversation that he is from there and from DPWH, mataas. Tugon ni Secretary Dizon, aaksyonan niya ang mga inilahad ni Leviste. Hindi ko papalampasin yan kahit anong pa yan. Pero sa pagkakaalam ko, dito sa mga undersecretaries na ating inaya, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo, dahil sa report na ito, mag-iimbista na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if Congressman Leviste could give me more specifics, if possible names, and circumstances. And believe me, I will act on it. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Niyanig ng magnitude 4.7 na lindol ang Zambales pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa PHIVOLCS, naitalang epicentro ng lindol 6 kilometers northwest ng Masinloc, Zambales. Naramdaman ang intensity 3 sa mga bayan ng Kabanggan at Iba. Intensity 2 at Intensity 1 sa iba pang bahagi ng Zambales at Tarlac, pati sa ilang bayan ng Bataan. Sa ngayon, walang naitalang pinsala mula sa pagyanig. Wala rin inaasahang aftershock ayon sa ahensya pero patuloy na pinag-iingat ang mga residente. Bukod sa pagpapakulong sa mga nagkasala, sinisikap din ng Independent Commission for Infrastructure na mabawi ang perang ninakaw sa Kabanang Bayan.
sabi ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. Pinag-uusapan na nila kung paano ito gagawin. Nakatutok si Joseph Morong. Paano mababawi ang pera ng taong bayan na kinulimbat galing sa mga maanumalyang flood control project? Yan ang pinag-usapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at iba pa. Para kay ICI Chairman Justice Andres Reyes, galit na ang taong bayan. Our country is in crisis. The flood control scandal is on everyone's minds every day. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. Pero gising na raw ang tao kung saan ginamit ang kanilang pera. Money that should have been utilized to better the lives of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Pero magkano ang perang nakulimbat at magkano ang maibabalik? Sa lawak at dami ng mga maanumalyang flood control project, hindi pa yan matiyak ng ICI. Sa ulat ng DPWH, may nadiskubre ng lampas 400 mga umano'y ghost flood control projects. Sa isang buwan na hearing ng ICI, ang naiimbestigahan pa lamang ay mga proyekto sa Bulacan at sa Oriental Mindoro. Pero sa ngayon, na-freeze na ng AMLC ang sobra sa 5 billion pesos na bank accounts at ari-arian. At ang 5 bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter ni dating Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, mas mabilis yung mga forfeiture proceedings o pagbawi sa mga ari-arian katulad na lamang dito sa mga luxury vehicles. Maaari na itong gawin kahit wala pang sintensya yung mga kasong kriminal na posibleng isampa laban sa mga sangkot sa anomalya. Pagka forfeiture kasi, ibig sabihin these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. This is different from the criminal aspect. This is administrative and civil remedies, which in a way will be shorter. Sabi ng ICI, ipapa-auction na ng Bureau of Customs ang kinumpiskang 13 mga luxury vehicle na mag-asawang Diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa Nobyembre nila pwedeng i-auction ang mga sasakyan at maaaring makakolekta ang gobyerno ng 200 hanggang 220 million pesos. May mga kulang daw sa kanilang mga papeles, which now gives them gives them the right for them to auction this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars, yung once mabenta na yung mga auto niya. Sinabi na rin dati ng ICI na ipapa-auction din ang 2 luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagkakahalaga ng 12 million at 34 million pesos. Pero iniimbestigahan pa ang mga papeles ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Binaril sa pinapasukan niyang paaralan ang isang guro sa Tanawan, Leyte. Ang suspect, kanyang mister na nagselos umano. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Pinagtulungang buhati ng mga mag-aaral ang kanilang sugatang guro ng isang pampublikong paaralan sa Tanawan, Leyte. Ayon sa pulisya, binaril siya ng sarili niyang mister. Ayon kay Police Captain Carmelo Gacho, Tanawan Municipal Police Station Chief, biglang dumating sa classroom ang lalaking asawa at agad na binaril ang biktima gamit ang kalibre 38 na revolver. Natamaan ang biktima sa kanang balikat at hita. Wala namang iba pang nasaktan sa insidente. Itinapon ng suspect ang baril sa bubungan ng kabilang school building, pero na-recover din ito ng kapulisan. Nagtangka pa umanong sakta ng suspect ang sarili gamit ang balisong.
pero napigilan ito ng mga rumisponding pulis. Agad na aresto ang suspect. Nung nangyari po ang krimen na marami na pong mga estudyante na nasa paaralan, medyo nagkagulo po at kasalukuyan po after ng insidente po ma'am, sinispindi muna yung klase ng school authorities. Sa inisyal na investigasyon, 1 taon nang hiwalay ang mag-asawa, pero inaaway pa rin umano ng suspect ang biktima. Isa sa tinitingnang motibo ng krimen ay selos. Sa interview natin sa mga possible witnesses, lumalabas na ganyan yung lalaki, ang daming iniisip na kung ano-ano. Kahit na hindi naman verified na impormasyon na ganun po ang iniisip. Kaya lagi niya pong inaaway ang asawa niya. Ayon sa pulisya, ligtas na ang biktima at nagpapagaling sa ospital. Kasong frustrated parricide ang inihandang kaso laban sa suspect. Patuloy pang kinukunan ng pahayag ang suspect. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Pinaghahandaan na ang The Big One sa isang barangay sa Marikina na nasa West Valley Fault. Tukoy na rin ang lugar sa lungsod kung saan maaring lumikas sakaling lumindol. Kung saan yan, tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ito ang A. Bonifacio Street sa Barangay Barangka sa Marikina City. Matao at marami sasakyan sa kalsada dahil maraming commercial establishments at eskwelahan. Pero sa isang bahagi nito, may isang mahalagang palatandaan na tinatawid ang kalsadang ito ng West Valley Fault na pinangangambang magdudulot ng The Big One o magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Itinuro din ng mga barangay officials sa amin ang karugtong na fault na malapit naman sa kanilang simbahan. Ang fault na pinaka-aro dito nakalagay, yung West Valley Fault. Bali, ang kubra niya, paganyan, ang turo niya. Na bago tong kalsada, natabunan yung espalto, hindi pa naiaangat ng city, yung pinaka-aro niya. Isinama din nila kami sa ikinasang earthquake drill ng Barangka National High School bilang bahagi ng paghahanda sa The Big One. Nandun yung linya talaga ng fault line sa area na yun. Nag-aalala na po sila na anytime makikita naman natin sa mga bali-balita na baka anytime meron pong mag-strike sa atin at yun na nga po yung tinatawag natin na The Big One. Kaya yung mga magulang po, tumutulong naman din po sila sa paghahanda at pagpe-prepare kung sakali man mangyari yun. Kasama po yung ating mga teacher. Sa labas ng eskwelahan, nakilala namin ang isang inang nababahala para sa kanyang anak na nasa elementarya at high school. Kung maaari na magmo-module na lang dahil sa pangangamba namin na darating na sinasabi na The Big One, na lindol. Ayon sa barangay, nakahanda na rin ang mga gamit nila pang rescue. Meron ding mga go bag na nakaredy. Tinukoy din nilang staging area ang Loyola Memorial Park sakaling mangyari ang pinangangambahan na dapat alam ng mga taga-Marikina. Ang staging area po ng Barangay Barangka, nalocate na po namin yung ating Loyola Cemetery. Lahat po ng residente ng Barangay Barangka, yun po yung gagamitin natin na parang magkakaroon tayo ng command post doon sa area at sana magtulong-tulong tayo sa pagiging handa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Gaano kaya kataas ang tsansa nitong maging bagyo? Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Salamat, Emil. Anumang oras nga mula ngayon ay posible nang maging bagyo ang nabanggit mong low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,060 kilometers silangan po yan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa ay mas tumaas na yung tsansa nito na maging bagyo at tatawagin ito na Bagyong Ramil. Sa magiging pagkilos niyan sa mga susunod na araw, may dalawang senaryo pa rin na tinitingnan ng Pag-asa. Una po dyan, kikilos ito pakanluran at unti
unti-unti po yung aangat ng konti at patungo po yan dito sa may Cagayan o di kaya naman sa Isabela kung saan ito posibleng mag-landfall sa darating na weekend. Pero yung isa pang senaryo, yan po ay lalapit o didikit muna dito sa may Bicol region bago tumbukin itong bahagi naman ng Isabela o kaya naman itong Aurora area. So mga kapuso, pwede pang magbago ang direksyon nito kaya patuloy na umantabay sa susunod na updates. At posible rin na lumakas pa yan at umabot hanggang sa severe tropical storm category kaya patuloy po nating imomonitor. Sa ngayon, easterlies, ganun din ang northeasterly wind flow at localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan dito yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas may mga kalat-kalat na ulan dito yan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, ganun din sa ilang lugar dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Pagsapit po ng hapon, may chance rin ng mga pag-ulan dito po yan sa iba pang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin dito sa ilang lugar sa Calabarzon. Magtutuloy-tuloy naman yung mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa at pati na rin sa Bicol region. Kaya doble ingat para sa mga residente dyan. Posible rin po ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Samantala, posible rin ang mga pag-ulan sa umaga dito yan sa Panay Island, pati na rin sa may Central and Eastern Visayas. At meron din tayong nakikita ng mga panaka-nakalang na ulan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao, pero mga panandalian lang po yan. Bandang hapon at gabi tataas ang tsansa ng malawakang mga pag-ulan dito po yan sa halos buong Visayas at halos buong Mindanao. May heavy rains o mga malalakas o matitinding buhos ng ulan sa ilang lugar dito po yan sa may Negros Island region, Samar and Leyte provinces, Caraga, Davao Region, Soc-Sargen at pati na rin dito sa Northern Mindanao. Kaya doble ingat at maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi nyo ba ako kilala? Ellen! Siksik, liglig at umaapaw ng katatawanan, good vibes at nostalgia ang 30th anniversary episodes ng pambansang comedy show Bubble Gang. Bukod kasi sa mga bago at classic skits and gags, bigatin din ang guests sa two-part 30th anniversary show na Batang Bubble Ako. Kabilang na ang pinakaabangang pagsasama ng kapuso comedy genius at unkabogable star Vice Ganda na magsasama for the first time sa Mr. Asimo segment. Super happy. Talagang minamanifest ko to noon pa eh. Dream kong makapag-bubble gang. So at last nandito na ako. Excited ako kagabi pa lang. Siyempre kasama ko si Bitoy. No? Naririnig ko yun kahit sa live nyo noon sa It's Showtime. Pag komedyante ka, magkukumpleto ng pagiging komedyante mo pag nakapag-bubble gang ka. Galing-galing mo magsalita. Uy! Kung may mga first time, mayroon ding mga magbabalik. Isa sa mga OG kabubble na si Ogie Alcacid, reprising his iconic role as Boy Pickup. Boom! Ito ko ulit sa GMA. Yes! Unang-unang happy anniversary sa Bubble Gang. 30 years, grabe. Bibilangin mo 30 years, oh. Ang hirap nga bilangin mo sa daliri eh. Para bilangin mo pa yung number of years na namamayagpag ang Bubble Gang. Nakakatuwa, so blessed that I'm here today na makisaya at maki-enjoy sa mga co-actors natin dito sa Bubble Gang. At syempre, di rin mawawala si Neneng B. Sam Pinto. Yung reaction ko nga parang, totoo ba na ibabalik nila to? Kasi Neneng B was a big part of my career kasi it really helped me. Kasi may time na hindi na ako Sam Pinto eh. Neneng binatawag sa akin ng buong Pilipinas. So it was really a big chunk of my career that I love. Balik Bubble Gang din si Mikoy Morales, pati na sina Arnie Ross, Alma Concepcion, Juancho Trevino, Faye Lorenzo at Valin Montenegro. Si Kong Kikoy eksena sa isa pang nagbabalik na classic Bubble Gang parody na Ang Dating Doon. Mapapanood na ang two-part 30th anniversary show on October 19 and October 26. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Lumabas na mayroong kalahating bilyong pisong insertion sa intelligence funds ng PNP ngayong taon ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi niya yan sa pagdinig sa Senado kaugnay ng hinihinging budget ng PNP sa 2026. Dagdag ni Remulla, isinauli nila ito sa opisina ng Pangulo dahil hindi naman nila ito hiningi.
Hindi pinangalanan ni Remulla ang nasa likod umano nito, pero anya, ang tinutukoy niya ang siya ring nag-request ng 3,000 container ng isda. Matatandaan noong Setyembre, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pilit na humihingi noon si dating Congressman Zaldico ng permit para sa importation ng 3,000 container ng isda, bagay na hindi niya pinagbigyan. Pinalawig pa ng gobyerno ang food program nito kung saan binibigyan ng 3,000 pisong e-voucher ang mga piling mahihira para ipambili ng pagkain. Nakatutok si Bernadette Reyes. Masayang namili ang mag-inang Marian at Jillian ng mga gulay, bigas at iba pang pagkain sa Kadiwa Store sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Wala kasing gastos dahil hindi pera ang pambili rito, kundi electronic voucher na bigay rin sa kanila sa ilalim ng walang gutom program ng DSWD. Ito ang Refuel Project. Malaking bagay po kasi minsan po inaabot kami walang pera. Kahit pa paano kung wala kami pera, may pambabaw niya na. 3,000 pisong halaga ng pagkain ang pwedeng bilhin ng bawat pamilyang benepisyaryo na mas madaling ma-monitor dahil high-tech. Isa-scan lang ang voucher card nila. Ito yung tinatawag na mobile point of sale device. Sa pamamagitan ng makinang ito, malalaman na ng isang beneficiary ang kanyang purchase history at maaari na rin mag-advance order. Kailangan lang iscan ang kanilang card at lalabas na ang iba't ibang mga detalye. Pero hindi basta pagkain, kundi yung pasok sa pinapayagan ng DSWD. Masustansya po gulay, prutas. Kahit po sa eskwela, nagbabago po siya ng mga gulay. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, layo ng Refuel Project na dumami ang bilang ng mga makikinabang sa walang gutom program. Sa susunod na taon, dadami na sa 600,000 ang magiging benepisyaryo. Pagdating ng 2027, paaabutin na po natin ng 750,000 na pamilya. Ang hangarin namin ay umabot sa yung 1 million. Pagmamalaki ng Pangulo, nakatulong ang programa sa pagpapababa ng bilang na nagugutom o food poor gaya ng lumabas sa isang SWS survey. Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% ang sinasabing hunger rate. Bumaba na po at naging 41.5% itong Marso. Bukod sa voucher, tuturuan din ng mga beneficiary sa tamang nutrisyon. Part nitong programa na to is an nutrition education session. Makikita niyo yan mamaya. Kung saan bago sila mag-relieve ng pagkain, tinuturuan sila ng kahalagahan ng iba't ibang klaseng food groups. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kahit tapos ng pinagbidahang series na Lolong, nagsasanay sa isang Filipino martial arts si Ruru Madrid. Umaasa siyang maipapasa niya rin ito sa mga kabataan balang araw. Makichika kay Athena Imperial. Love team. Habang hindi pa jam-packed ang schedule ni Ruru Madrid sa mga shoot at taping, sinasamantala niyang magsanay ng martial arts na interes na niya simula pagkabata. Mahal ko yung martial arts eh. Gusto ko yung napapagod yung sarili ko. I love learning new skills. At least thrice a week ang training niya ng Filipino martial art na Laraw Kali Pamuok sa kanyang coach. Meron tayong sariling atin eh. Ito talagang Pilipino. So might as well ito yung bibit-bitin ko. At I'm hoping na makahawa ko sa mga kapwa natin Pilipino at makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga kabataan na itry nila to. Aside from working out regularly, dagdag ito sa health and wellness routine ng aktor. Marami kang matutunan dyan, hindi lang yung skills but also yung disiplina. Nakikita rin ni Ruru na balang araw, ipapasa niya sa mga kabataan ang natutunang Laraw Kali Pamuok. Gusto kong ibuhos lahat ng energy at attention ko dito at i-master ko siya. Eventually, ang goal ko or ang na-visualize ko is maging lakan ako someday, maging teacher, and I get to go sa mga schools, makapagturo sa mga bata about Filipino martial arts. At kung magkaroon ng upcoming projects na kailangan uli ng action scenes, alam na ni Ruru na he's more than ready for the role. Kung ano yung hindi ko nagawa doon sa last project ko, gagawin ko siya dito. I always want na hanapin yung best version ng sarili ko all the time. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. In-impound ng Land Transportation Office o LTO ang isang luxury car sa Taguig na sinita dahil walang plaka.
Lumalabas kasi na ang importer ng luxury car ay pareho ng binilhan ng mag-asawang Diskaya ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa LTO, 2024 pa narehistro at na-release ang plaka para sa sasakyan pero hindi pa ikinabit at nakaselyo pa. Nakikipag-ugnayan din ng LTO sa Bureau of Customs para malaman kung nagbayad ng karampatang buwis ang may-ari ng sasakyan. Wala pang pahayag ang Korea National na sinasabing may-ari ng luxury car. Kailangan namin munang temporary siya i-impound kasi para yung system na nag-import sa sasakyan ng mga Diskaya, ito rin yung nag-import nitong sasakyan na to at nirehistro din doon sa old system ng LTO na pinag-uusapan namin ngayon kung paano napapasok doon. 4 na dayuhang wanted sa kanilang bansa ang nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu at Cagayan de Oro City. 2 sa inaresto ang may Interpol Red Notice, habang ang isa, 10 taong nagtago sa Pilipinas. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Habang nasa kasarapan ng paglalaro ng golf sa Cebu City ang 3 target na Koreano, sit down. Unti-unti silang nilalapitan ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit. Hanggang sa 체포가 되시는 겁니다. Okay. You have the right to remain silent. 진술을 거부하실 권리가 있고요. inaresto ang 3. 2 sa kanila may Interpol Red Notice, habang ang isa naman nagpakilalang Pilipino gamit ang isang peking ID. Agad tayong nag-deploy ng ating tracker team at natuntun nga natin yung pinagtataguan nila. Nalaman natin na madalas silang maglaro ng golf dito sa isang area sa Cebu, kaya doon natin sila sinundan. At nung matukoy nga nung ating mga operatiba na nandun sila sa area, ay agad nilang pinuntahan at hinuli itong mga subject fugitives natin. Pinaghahanap ang mga Koreano dahil sa kanilang paggamit ng mga peking identity at dokumento para sa kanilang modus operandi. Sila ay wanted sa Korea dahil sa panluloko or sa loan fraud scheme. So sinasabi na kumita sila ng mahigit sa 120 million pesos sa scheme na ito. You are being arrested through a mission order signed by our commissioner. Bumagsak naman sa kamay ng BIFSU sa Cagayan de Oro City ang isang 59 anyos na Japanese national na isang dekada nang nagtatago sa Pilipinas dahil sa kanyang atraso sa bansang Japan. 10 years na at matagal na rin siya dito nagtatago sa kasong assault. So sinasabi na may hiniraman siya ng pera at nang hindi nga siya napahiram ay binugbog niya ito at nagtamo ng malubhan tama ang kanyang biktima. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga dayuhang inaresto na naharap sa deportation sa kanilang mga bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na sila mismo ang nagtayo ng mga estrukturang namataan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Bajo de Masinloc. Ayon naman sa impormasyong nakalap ng PCG, nakalagay na ito noong 2010 o mas matagal pa. Nakatutok si Chino Gaston. Ang noong unay palaisipan kung ano ang mga namataang istruktura sa Bajo de Masinloc na napansin ng Philippine Coast Guard noong Maritime Domain Awareness Flight noong Lunes, na kumpirma na ngayong hindi raw bago at lumalabas na itinayo mismo ng Armed Forces of the Philippines ilang dekada na ang nakakaraan. Sa mga litratong ibinahagi ng source ng GMA Integrated News, makikitang kinakapitan na ng marine growth at lumot ang parting nasa ilalim ng tubig. Samantalang ang patusok na parting nasa ibabaw ng tubig may bakas na ng kalawang. Mga biga at poste daw ito na inilagay noon bilang paghahanda sa pagtayo ng isang monitoring outpost sa Bahura. That is 90 siya kasi may structure pang ancient na pinasabog natin. Ang official stand natin, atin yun natin. Yan ang ating barracks. Nag-start tayo ng barracks noon sana? Oo. Ang Philippine Coast Guard nakatanggap din ng impormasyon na taong 2010 o maaring mas matagal pa itinayo ang mga nakitang structures. Batay daw ito sa satellite imagery mula sa mga panahong iyon. It's not just as early as 2023. We are now retrieving images way back earlier, that this structure has been there already.
So this is not something new. I think the structure is there, is already is more than enough telling na malaman natin it goes early as 2010. Pero hindi nagpapakakampante ang PCG dahil sa mga bagong lagay na boya ng China Coast Guard sa loob at labas ng Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bumiyahe pa norte ang ilang Kapuso Star para magpasaya sa mga pista sa Pangasinan at Isabela. Sinuklian naman niya ng mga taga-roon ng masasarap nilang delicacies. May report si Diane Localiano ng GMA Regional TV. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa Alaminos, Laguna sa pagdiriwang ng Coramlan Festival 2025. Isang linggong selebrasyon ng pagbibigay pugay sa masaganang ani, kultura at pananampalataya. Tampok ang 3 pangunahing produkto ng bayan, coconut, rambutan at lanzones. Kasabay nito ang kapistahan ng patron ng Alaminos, ang Nuestra Señora del Pilar. Sa gabi ng pasasalamat, dinumog ang Kapuso Stars mula sa katatapos lang na hit GMA Afternoon Prime Series, My Father's Wife. Sina Kylie Padilla, Jack Roberto at Hazel Kinucci nagbigay saya at kilig sa mga Alaminense. Oh my gosh, ang saya-saya ng energy ng lahat. I feel so accepted and loved here. First time ko mag-perform dito and sobrang init ng pagtanggap ng mga tao sa amin. Maraming salamat sa inyo. Sobrang ramdam namin yung warmth ng pagtanggap sa amin ng mga Alaminense. Bukod sa pinaka-inaabangang street dancing competition, may Cookfest hapagkainan sa Alaminos din kung saan bida ang niyog bilang pangunahing sangkap. I love it because I love adobo and I love gata. So, ang feeling ko masarap siya sa kanin. So yes, heart, I love the dish. Deserve na maging champion. For me, ang rich nung lasa niya, nung sauce. Favorite ko adobo. First time ko matikim ng adobo na ganito. With rambutan. Biyaheng Etxague Isabela naman ang mga kapusong sina Julian San Jose, Isabel Ortega, Zonia Mejia, Seb Pajarillo, John Vic de Guzman at May Bautista. Tinikman nila ang masasarap na lutong Etxagueño mula sa mga ulam hanggang sa mga kakanin. Ilan nga sa mga binabalik-balikan na delicacy dito ay ang kuribengbeng na isang native delicacy na gawa sa giniling na mais at saba na inilutong sa dahon ng saging. Nakisaya rin sila sa Mangal Festival. Ang Mangal Festival ay pinagdiriwang bilang pagpupugay sa mga Yogad warrior na silang mga unang nanirahan sa lugar. Pagkilala rin ito para sa kanilang katapangan sa pakikipaglaban para sa bayan. Iba't ibang aktibidad ang mas nagpapasigla sa kapistahan sa Etxague Municipal Grounds. Real na real naman ang naramdamang saya ng crowd nang makita na ang cast ng Sanggang Dikit for Real na sila John Vic, Seb at Zonia. Nakaka-inlove na performances ni na Isabel Ortega at The Voice Kids PH coach and Asia's Limitless star Julian San Jose. Natutuwa ako at talagang sobrang nakaka-happy yung energy ng ating mga kapuso. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Diane Localiano, nakatutok 24 oras. Itinalagang bagong Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapanumpa kay Acorda. Pinalitan ang dating PNP Chief si Gilberto Cruz. Pamumunuan ngayon ni Acorda ang komisyong nag-iimbestiga sa mga criminal group. April 2024 nang magretiro siya bilang PNP Chief. Buwis-buhay ang pagsagip sa isang asong nahulog sa sinkhole kasunod ng lindol sa San Remigio, Cebu. Gamit ang lubid, bumaba sa sinkhole ang isang lalaki habang inaalalayan ng iba pang residente. Kinailangang talian ng lubid ang aso para maiangat mula sa butas. Ayon po sa uploader, naibalik na sa may-ari ang aso. Samantala, isang sinkhole din ang namataan sa mabundok na bahagi ng Barangay Maslog sa Tagobon sa Cebu.
Ayon sa Tagobon MDRRMO, malayo ang sinkhole sa residential area pero nagsasagawa pa rin sila ng assessment. May 4 na sinkhole ding nakita sa baybayin ng parehong barangay. Ang Philippine Coast Guard maglalagay ng mga boya sa lugar para limitahan ang pagpasok doon ng publiko. Pinaalalahanan ng mga tao na huwag munang pumunta malapit sa mga sinkhole. Nilinaw ni Pokwang na hindi siya nag-iendorso ng sugal. Kasunod niya ng pagkalat online ng video, ginamitan ng AI para magmukaing endorser siya ng isang gaming platform. Ang paalala ni Mamang Pokwang sa chika ni Nelson Canlas. Bukod sa negosyo kong ito, may nilalaro akong magugustuhan nyo rin. Kumalat sa social media ang video nito ni Mamang Pokwang na ang tila sinasabi ay pag-endorso ng gaming platform. Pero ang video, deep fake pala o minanipula. Kinuha ang video niya mula sa isang live selling video at pinatungan ng boses na gawa ng AI o Artificial Intelligence. Or sa makakapanood o makakapanood po ito, paki-block na lang. Hindi po talaga ako nag-i-endorse sa mga online gaming. Bilang ina, alam ko pong hindi magandang sugal sa pamilya, nakakasira po yan. Ingat po tayo kasi ang lala talaga ng AI ngayon. Sobrang ang lala. Isa lang si Pokwang sa maraming naging biktima ng deepfake. Para makaiwas sa mga mapanlinlang na posts, bantayan ang ilang red flags o signs. Kabilang dyan ang tila hindi sabay na audio tulad ng pagsasalita sa napapanood na video. I-check din kung legit at mapagkakatiwala ang accounts ang nag-post o nag-share. Red flag din kung unlikely na mag-e-endorso ang isang tao ng produkto o serbisyo. Paalala naman ni Pokwang, matindi na ang lokohan online kaya dapat maging maingat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Ataliano. Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 70 araw na lang po at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.